Magandang araw mga kasulit. Narito po ang ating bagong kwento na pinamagatang Tinusok ako ng kanyang tubo, ngunit nasarapan ako. Sana po magustuhan nyo. Kung bago lang kayo sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you. Bigla akong natauhan nang muling bumuluwak ang tubig mula sa gripo sa lababo. Ano bang ginagawa ko? May girlfriend pala si Alvin, naisip ko. Bigla akong lumayo. Tumakbo papunta sa kwarto ko. Sumigaw siya, "Mag-ingat ka at madulas." Walang lingon-lingon, dumiretso ako sa aking kwarto. Naligo ako upang maalis ang init na nararamdaman ko. "Ana?" Mahinang sambit niya, ngunit hindi ako sumasagot. Nakatalikod pa rin ako sa may pintuan. Nasa likuran ko na pala si Alvin. Pilit kong inaapot ng sabon ang aking likuran nang lumapit siya sa akin. "Bakit ka nagpapakatahirap dyan? Nandito naman ako. Hayaan mo ako nalang gumawa niyan sa'yo," wika niya. At kinuha na niya ang sabon mula sa aking kamay. Mula sa likuran, ngayon nasa harapan na. Nakakabaliw ang sensasyong nararamdaman ko nang bawat bahagi ng katawan ko ay hinahaplos niya ng sabon. Pagkatapos banlawan, binalot niya ang katawan ko ng tuwalya at binuhat papunta sa kama. Feeling ko sa oras na yon, isa akong mahinang prinsesa na sunod-sunuran sa aking prinsipe. Lahat tinitilaan at sinisipsip. Hanggang sa bulungan niya ako. "Mahal, pwede ba?" tanong niya. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Nababalot na ng sarap ang aking puso't isipan. Tumango lang ako habang nakapikit. Hanggang sa tinusok na niya ako ng matigas niyang tubo. Matigas na matigas. Nung una, hirap siyang ipasok sa akin ang kanyang tubo. Masakit na masakit. Nakita niyang napaluha ako sa sakit. "Sorry po mahal, dahan-dahanin ko na lang," bulong niya sa akin. Kaisarap sa pakiramdam na tawagan niya akong mahal. Ngayon ko lang yung narinig mula sa kanya. Kinaumagahan, nagulat ako nang makita ko siya sa kusina namin. Nakahanda na ang aming almusal. May kape na rin ako. Nakaligo na kasi ako bago pa lumabas ng kwarto. Akala ko kasi umuwi na siya. "Kain na tayo mahal," sabi niya habang nakatingin sa akin. "Di ba may trabaho ka pa? Bakit nandito ka pa?" tanong ko. Gusto ko lang sanang mag-day off naman ako. Tumatanda na rin kasi ako eh. Gusto ko sanang sulitin ang araw na makasama ka. Lagi na lang kasi ako nasa trabaho, sagot niya. "Ba't nagrereklamo ka pa?" biro ko. "Hindi po ako nagrereklamo. Kahit ngayon naman ako hindi magbukas ng shop. Please, bukas magbubukas na po ako. Isa pa, hindi pa kasi tapos yung pinapagawa mo sa akin." Sabay yakap sa akin. "Okay, ikaw ang bahala," sagot ko naman. Natakam naman ako sa inihanda niya. Sinigang na hipon. Meron ding mga saging sa lamesa. Nagtaka ako kung saan niya kinuha yung maniluto niya. "Teka, saan ka nga ba kumuha ng maniluto mo? Wala namang ganyan sa ref ah," tanong ko. Natawa siya. "Luto ni mama. Pag uwi ko kasi nakaluto na siya. Siya ang may sabi dalhan daw kita para di na daw tayo magluto." "Ha? Alam niyang dito ka natulog?" Nahiya akong tanong. "Oo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, kapag hindi ako umuwi, alam niyang nandito ako," sagot niya. Nakaupo siya sa harapan ko. "Kahit pala nasa barkada mo ikaw, ang alam ng mama mo, nandito ko sa akin. Parang unfair naman yun sa akin, di ba? Kahit na nasa girlfriend mo ikaw, ang alam ng mama mo, nandito ka sa akin."
Sabi ko sa kanya. Uy, nagsiselos ang mahal ko. Sabi niya. Wala kang dapat ipagselos, mahal. Sabi niya ulit. Mahal daw, pero marami namang ginagalaw na iba. Pati pinsan ko nga, pinatulan niya. Patutsada ko. Aminado ako sa naging relasyon namin ni Lilian. Pero ikaw naman ang dahilan kung bakit ako natukso sa kanya eh. Oo, aminin ko. Nasaktan ako ng sobra. Nang hindi mo ako pagbigyan sa hiling ko, nandito ko na lang tumira. Nasaktan ako nang mas pinili mo pa ang karir mo kaysa sa akin. Naging selfish ako. Pero hindi na yun ngayon. Naiintindihan ko na kung bakit mo nagawa yun. Pero, syempre, kailangan mo rin mangako sa akin na ako lang at wala nang iba. Na akin ka lang, sabi niya. Ano yun? Bagay? Binili mo kaya pagmamayari mo? Natatawang sabi ko. Sakto namang nahulog ang kutsarang hawak niya. Pumasok ang kapilyahan sa isip ko. Habang nagsasalita siya, gamit ang paa ko, pinilit kong inabot ang kutsara papalapit sa binti ko. Pagkatapos, inilislis ko ng pataas ang suot kong duster. Tinanggal ko rin ang suot kong pambaba. Kung pwede nga lang sana kitang bilhin para sabihin akin ka lang, gagawin ko yun. Ayoko na magkahiwalay pa tayo, tumatanda na ako. Kailangan ko na magkaroon ng sariling pamilya, lalo na ng mga anak. Aba, kay sarap kaya sa pakiramdam na sa tuwing umuwi ako kila ate, may mga batang humahalik at nagmamano sa akin, sabi niya. Lolo ko na kasi, pero ko sa kanya. Sabay kuha ko ng saging at isinupo ko na animoy lollipop. Napalunok siya. Akmang dadamputin na niya ang kutsara nang ibinuka ko ang mga hita ko. Ang tagal niya sa ilalim ng mesa. Napabuntong hininga ako nang maramdaman kong hinahalikan na niya ang kanang binti ko. Kaya ko bang panindigan ang kapilyuhan ko? Ayun na nga, at kay bilis ng mga pangyayari. Kay bilis niyang inilagay sa gilid ng mesa ang mga pagkain. Pagkatapos, mula sa upuan, binuhat niya ako at pinaupo sa mesa. Ang dating sakit na nararamdaman ko nang tinusok niya ako ng kanyang matigas na tubo. Ngayon, sarap naman ang naramdaman ko. At muling nagsalin ang aming mga hubad na katawan. Uy, ang pagkain sayang, sabi ko. Nagkatawanan na lamang kami. Ikaw kasi kung ano nung kinakain mo sayang tuloy yung pagkain na bigay ni mama mo, sabi ko. Mas masarap pa kasing kainin. Biro naman niya. After nang may mangyari sa amin ni Alvin, naging official boyfriend-girlfriend na kami. Wala siyang sinayang na panahon. Kahit LDR kami, ipiniramdam niya na talagang karapat-dapat siya sa aking pagmamahal. Ipinakita niyang worthy siya sa tiwalang ibinibigay ko sa kanya. Yes, mga kasulit. Hindi na rin ako tumingin pa sa ibang lalaki. Kay Alvin pa lang, sulit na ako. Lalo siyang nagpursige sa kanyang trabaho bilang mekaniko. Lumipas ang 1 buwan, nagpropose na siya sa akin. Gustong-gusto na raw niya kami maikasal upang masabing Mrs. Ana Montemayor na ako. Akala ko wala nang makakahadlang pa sa aming relasyon. Mas matindi pa pala ang aming haharapin. Hindi pumayag ang aking pamilya na magpalit ako ng relihiyon at sumunod kina Alvin. Magkaiba kami ng relihiyon. Mahigpit naman ang kanilang relihiyon. Sa kanilang paniniwala, hindi niya maaring pakasalan ang hindi nila kasapi. Ayun na nga, habang tumatagal, alam ko na iipit na rin siya. Ako naman naguguluhan. Kami ba talagang para sa isa't isa? O tadhana na mismo ang pumipigil sa amin? Kung tutuusin, kay lapit lang ng bahay niya sa amin, pero pakiramdam ko parang ang layo ko sa kanya. Bumalik ako sa Maynila nang hindi ako nagpapaalam kay Alvin. Gulong-gulo kasi ang isip ko at that time. Simula nang bumalik ako sa Maynila, hindi na muna ako nakipag-communicate sa kanya. Ayaw ko muna mag-isip tungkol sa relasyon namin. Lumipat din ako ng tirahan
sa lugar na hindi niya alam. Lumipas ang 2 buwan, kinakabahan ako na may halong excitement. Alam ko sa sarili ko, buntis ako. Ayun na nga, bumalik ako sa probinsya namin ng palihim. Sinadya kong gabi ang biyahe ko. Hindi ako lumalabas at nagpapakita sa mga tao sa amin. Isang araw, parang ayaw ko na sanang tumayo mula sa kinahihigaan ko. Sobrang namimiss ko kasi ang aking higaan. Ito ang naging higaan namin ni Alvin. Dito rin namin napag-uusapan ang aming magiging kasal. Kasal na hindi matuloy-tuloy dahil lamang sa pagkakaiba ng aming paniniwala. Gusto kong magwala pero hindi ko alam kung para kanino. Gusto ko lang humiga at matulog. At least, sa pamamagitan nito, masaya kami ni Alvin at walang kumukontra o walang kukontra. Kami ni Alvin ang bida sa bawat panaginip ko. Naging emosyonal ako ng sobra nang marinig ko ang ringtone ng cellphone ko. Iyak ako ng iyak. Paulit-ulit na inaawit sa aking puso't isipan ang aming theme song. Nagising ako nang marinig ko ang boses ng aking ina. Tinatawag na pala niya ako at pinabababa. Ngunit nagkunwari pa rin akong tulog. Yes, bigla-bigla silang sumunod sa akin sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit. Biglang pumasok ang pamangkin ko sa aking kwarto. Tita, wake up. Today is Saturday. It's time to dress up. Everybody is waiting for us. Gising sa akin ng aking pamangkin. Sinipat ko ang aking orasan. 6 o'clock pa lang ng umaga. Grabe namang aga akong pinabibihis. Paliwanag ng aking ina, abay raw ako sa isang kasal. Pagbaba ko, napansin ko ang lahat sa aming bahay ay busy. Ang nanay ko ay nagpapalinis na ng kuko. Meron ding nagme-make up sa aking mga hipag at sa mga anak nito. Nagbibihis na rin ang aking mga kuya. Ano pat, ako na lang ang kulang. Good morning, sabi ko, sabay unat pa sa aking 2 kamay. Ang lahat ay napatingin sa akin ng pababa ko. Anak, gising ka na pala. Pakibilisan mong kumilos at baka tayo na lang ang kulang pa. Pakiusap ng ina ko. Sabi ko naman sa inyo kasi, Nay, dapat kasi hindi nyo na nilagay ang pangalan ko sa invitation. Baka kasi ako na lang ang pinakamatanda sa lahat ng abay pag-aalala ko. Sabi kasi ng nanay ko, dadala raw kami sa isang kasal ng pinsan ko, sa side ng tatay ko. At isa ako sa mga abay. Ang mga pinsan ko kasi sa ama ay hindi ko laging nakakasama, kaya hindi ko sila lahat kilala. Medyo nagulat ako nang paglabas ko mula sa CR. Ang lahat ay napatingin sa akin. Para bang naghihintay silang lahat sa susunod na kilos o utos ko. Sinabihan din ako ng makeup artist na ako na raw ang susunod na isasalang. Minadali ko na rin ang pagligo at pagkain. Mula paa hanggang buhok, bagay na bagay sa akin ang ginawa ng makeup artist. Hindi ako maarte sa makeup, ngunit habang ako ay inaayusan, sinabihan ko siyang huwag masyadong makapal ang makeup ko. Teng, ang dali mo kasing ayusan. Natural na maganda ka. Daig mo pa nga ang artista Napakaswerte talaga na magiging asawa mo. Puri sa akin ng bakla. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi ko maintindihan, ngunit hungkag ang aking pakiramdam. Wala akong maramdamang tuwa. Ngek, boyfriend nga wala, magiging asawa pa kaya? Biro ko sa makeup artist. At doon na pumasok sa isipan ko si Alvin. Naisip ko, siguro malapit na rin itong ikasal. Kaya ayan na nga, muli tinatamad akong tumayo. Gusto kong mapag-isa, mag-isip kung paano ko siya makakalimutan. Ang galing naman ng napili na mag-asawa sa isusuot ng mga abay. Naisip ko, sobrang tuwa ko naman nang mag-fit sa katawan ko ang suot ko. Wow, pati ang sapatos perfect! Ayun na nga. 2 sasakyan ang pinahiram sa amin ng pamilya ng ikakasal. Nauna na raw sa simbahan ang mga kuya, hipag at si inay.
Ako na lamang ang nasa kabilang sasakyan. Panay naman ang tawag ng mga kuya ko sa driver ng kotse na sinasakyan ko. Para siguraduhin daw na makakarating ako sa simbahan at hindi maligaw. Pagbaba ko sa sakyan, napansin ko, kakaunti lamang ang mga tao. Very solemn ang dating, naisip ko. Natuwa ako kasi hindi pala ako mahirapang makihalubilo sa pamilya na ikakasal if ever. Hindi kasi ako sanay sa mga gatherings, masyado akong homebody. Nang may mapansin ako, hala, bakit kaya sila nakatingin sa akin? Tanong ko sa aking sarili nang pagbaba ko ng sasakyan. Siguro wala pa ang bride, kaya napagkamalan akong bride, sabi ko. Ayun na nga, pagpasok ko sa loob ng simbahan, palakpakan ang lahat at nakatingin sa akin. Lumingon ako, baka kasunod ko lang ang bride. Ha? Bakit? Parang ako ang binapalakpakan, naisip ko. Naguguluhan na talaga ako. Biglang lumabas ang isang lalaking pamilyar sa akin mula sa harapan, malapit sa pastor. Napakagwapo nito sa kanyang suot. Epekto lang ito ng aking imagination dahil masyado ko na itong namimiss. It had been a long time since the last time I saw him. Nakita ko rin ang mama ni Alvin at ang buong pamilya ng ate niya. Nakaupo ang mga ito sa harapang bahagi ng simbahan. At habang naglalakad ako ng marahan papunta sa upuan ng mga abay, napaisip ako, paano sila napunta sa kasal ng pinsan ko? Kamag-anak din ba nila yung pinsan ko? Hala, magkamag-anak ba kami? Naisip ko. Uupo na sana ako sa upuan ng mga abay nang salubungin ako ni Alvin at inalalayan sa paglakad papunta sa upuan ng bride at groom. You're so beautiful, bulong niya sa akin. Bakit ka narito? Bulong ko naman sa kanya. Kasi po namimiss na kita. I'm sorry, Mrs. Ana Montemayor. Mapabaliw ako kapag napunta ka sa iba. Di ba ang sabi ko sa'yo? Kaya kitang hintayin, mahalin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat, mapasaya lang kita. Kasi ang kasayahan mo, kasiyahan ko rin. You are my life. Lumuhod si Alvin sa harapan ko habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Kulay pula ang maliit na box. Napatakip ako sa aking bibig at hindi makapaniwala. Alvin, please tumayo ka dyan, huwag mo akong paasahin. Umiiyak na wika ko. Tahimik naman ang lahat ng tao sa loob ng simbahan na animoy naghihintay sa magiging sagot ko. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Ikaw at ako ang tinadhana. Kahit na ilang beses mo akong pagtaguan, mahanap pa rin kita. Pero nakikiusap ako sa'yo na huwag mo na akong pagtaguan pa dahil baka hindi ko nakakayanin pa. Please, pakiusap niya sa akin. Hindi pa rin ako umimik. Pilit kong tinitimbang kung totoo ba ang nasa harapan ko o hindi. Kurutin mo nga ako. Utos ko kay Alvin. Ha? Bakit? Baka kasi bahagi lang ito ng panaginip ko eh. Nananaginip pa ba ako? Sabay lingon ko sa mga tao sa aking paligid. Nakita ko, nakangiti ang mga kapatid at nanay ko. Gayon din ang kapamilya ni Alvin. Nagulat ako nang biglang lumapit sa amin si Aling Lourdes. Anak, mahal na mahal ka ni Alvin. Malakas ang pagkakasabi nito. Umalingaw-ngaw pa sa loob ng simbahan. Hindi pa rin ako umimik. Palingon-lingon. Tinitimbang ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Hanggang sa bumulong ulit si Alvin sa akin. Please, hayaan mo to pa rin ko ang lahat ng mapangako ko. Ngayon na yun, ito na yun. Alam ko nabibilisan ka sa akin, pasensya ka na. Pero pangako ko sa'yo, pagkakasalan pa rin kita sa mas magandang paraan. Pag-iisipan ko na mas maigi ang magiging proposal ko sa ikalawang kasal natin. Kung hindi man ito sapat, yung preparation na ito, promise sa susunod, magiging mas maganda na ito. Naluluhang wika ni Alvin.
Ayun na nga, tuluyan na akong umiyak, ngunit walang sumbat na narinig si Alvin mula sa akin. Walang anumang narinig na salita si Alvin habang inihinga ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. Mabuti na lamang at kaunti lang ang tao sa loob ng simbahan. Panay naman ang hagod ni Alvin sa aking likod at haplos sa aking buhok habang mahigpit siyang yakap. Sapat na iyon upang maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Kumawala ako mula sa pagkakayakap kay Alvin. Hinimas ko ang aking tiyan na animoy kinakausap ang maliit na nilalang sa aking sinapupunan. Anak, pakakasal na ba ako sa daddy mo? Tanong ko. Alam ko nagulat si Alvin sa sinabi ko. Ngayon lang kasi niya narinig o maririnig na buntis ako. Sorry kung para sa iyo abrupt ang lahat. Kung pakakawalan pa kita ngayon, baka mapunta ka pa sa iba eh. Hindi ko yung kakayanin. Isa pa, may dapat ka rin ipaliwanag sa akin. Bakit ka naglihim sa akin? Tanong niya. Ang drama naman ito. Sabay siko ko kay Alvin. Ano? Bilisan mo nang sumagot. Nainip ng mga tao. Bulong niya sa akin. Hindi ako mabagal. Sisihin mo yung pastor. Hindi pa siya nagsisimula. Nakangiting wika ko. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Nag-sign up ito sa pastor. Hudyat na dapat nang ituloy ang kasal. Kay lakas ng palakpakan ng lahat ng mga tao sa paligid, nang hawakan ni Alvin ang aking kamay. At kasabay naman nito ay ang pag-awit ng choir. Nagsimula ito sa chorus. Sa ngayon, masasabi kong si Alvin ang katuparan ng mga pangarap ko sa buhay. Meron na kami isang anak. Pinatunayan niyang hindi masusukat sa taas ng pinag-aralan ang magiging takbo ng buhay ng isang tao. Bagkos, sa pamamagitan ito ng sipag at diskarte sa buhay. Sobrang swerte ko sa asawa ko, gayon din sa aking biyenan. Nag-resign na ako sa aking trabaho sa Maynila. Sa ngayon, isa na akong manager sa isang sikat na hotel sa bandang Northern Luzon. Nagbebenta na rin siya ng mga spare parts ng mga motor. At mula sa ipon ng aking asawa, nakabili na rin kami ng aming sariling bahay. Humiwalay na kami sa tinitirahan ng ate niya. Siyempre, kasama namin ang aking biyenan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Masasabi kong masarap magmahal ng kapitbahay. Sa ating mga listeners, bago kayo lumayo, bakit hindi nyo subuking lumingon muna sa inyong mga kapitbahay? Malay nyo, nasa tabi-tabi na lang pala ang inyong destiny. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po nagustuhan ninyo.